Praise the Lord. Alright. Sige dita, mag-tagal please, kay meron pa tayong discipleship. Okay, short lang ito. And supplemental mga kapatid sa mga preaching natin previously. Deuteronomy 13 verse number 18. Tayo please. Deuteronomy. Sinong in charge sa ating mga kids ngayong gabi? 13 verse number 18. Deuteronomy 13 verse number 18. Okay, happy birthday pala kay Makin. Kala ko Brother Maki, Emanuela pangalan, di ba? Kay yung iba, pag December 25, Emmanuel, pag lalaki. Pag babae daw, Emanuela. Okay, 25 pala. Kahapon ko lang nalaman na December 25 ang birthday ni Makin. Okay. So, salamat no sa another year. 13, 18. Deuteronomy, dyan na tayo please. Okay, all together, verse 18, ready go. When thou shalt hearken to the voice of the Lord thy God, to keep all commandments which I command thee this day, to do which is right in the eyes of the Lord thy God. So mga kapatid, from the very beginning, ito talaga ang desire ni Lord, even sa Israel. And I believe even until now, sa ating panahon ngayon. Ano po yan? Look at the phrase, to do that which is right in the eyes of the Lord thy God. Wala nang pinakamaganda mga kapatid na bagay, kundi yung gawin natin ang tama sa mata ng Diyos. Sometimes, ang ginagawa natin hindi tama sa iba, sa mga tao. Pero importante tama sa harapan ng Panginoon. Hindi man natin ma-please ang tao, importante ma-please natin ang Diyos. Father, we thank you for this evening. Salamat, Lord, sa fellowship, sa mga brethren. Salamat, Lord, sa mga testimony. And is a testament, Lord, na napakabuti niyo po sa amin. Consistent kayo sa amin. Lord, never kayo nag-change sa aming buhay. Even, Lord, there were times na unfaithful kami. There were times, Lord, na Panginoon, inconsistent kami sa aming Christian life. But thank you, Lord, according to your word na sinabi niyo po, that your mercy never fail. They are new every morning. And sometimes, Lord, we don't deserve sa mga blessing material i-allow nyo. And yet, Lord, very amazing talaga ang iyong grace sa amin. Na if we look back, Panginoon, who are we na bigyan mo ng mga ganitong bagay? But salamat, Lord, sa grace, salamat sa favor, salamat for your unconditional love for us. Di lamang nyo kami gisave sa, Lord, sa penalty of sin sa impyerno. But i-allow nyo pa, Lord, na may mga material bagay kaming ma-enjoy dito sa mundo. Salamat sa aming mga loved ones, sa aming mga families. Salamat, Lord, sa fellowship, sa mga fellow brethren in the Lord. And above all, thank you that we have a Bible, which is our guide, na magbigay always sa amin ng exhortation and encouragement. Tonight, Lord, once again, I pray, bigyan nyo kami wisdom sa aming message this evening. In Christ's name I pray. Amen and amen. Be seated. Be seated, okay? Ito po ang instruction ni Lord sa bansang Israel. Mga kapatid, na paulit-ulit po niyang sinabi na huwag nilang i-adapt ang mga heathen, huwag nilang sundan ang mga bansang nakapalibot sa kanila. Kung gusto silang i-bless ng Panginoon, then dapat yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, iwasan nila. At gawin nila ang mga bagay na tama sa mata po ng Diyos. 17, and there shall cleave note of the cursed thing to do, or to thine hand, that the Lord may turn from furnace of His anger and show thee mercy. Kung gusto nila na hindi po sila sumpain, okay? Iwasan po nila na mapuot ang Diyos, magalit ang Diyos. Instead na magalit ang Diyos, ipakita ng Diyos ang kaniyang habag, mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as He hath sworn unto thy fathers. Kundi, bigyan sila ng habag, bigyan sila ng compassion ng Diyos, at i-multiply sila, i-bless sila, i-increase sila ng Diyos. Katulad po ng pangako ng Diyos sa kanilang mga ama, kanilang mga ninuno. At sabi ng Diyos sa Israel, kung kayo lamang ay makinig sa akin, when thou shalt hearken to this voice,
Hearken to the voice of the Lord thy God. Kung pakinggan nyo ang tinig ng Diyos, ang boses ng Diyos, at sundin nyo po ang kanilang commandments, and to keep all His commandments, which I command thee this day, to do that which is right in the eyes of the Lord thy God. Amen? So yan ang bilin ng Diyos sa Israel, mga kapatid. And I believe, even sa atin ngayon, yun din ang desire ng Panginoon na gawin natin ang tama sa mata ng Diyos in the eyes of the Lord. Now, 2 Sundays ago, okay, na ano ko po yung about Christmas, na-tackle ko po sa ating preaching, amen? Kung na-remember nyo po. So, supplemental, dagdag ko lang ito kasi I know mga kapatid na for the benefit sa mga bagong members natin, yearly ko man ito ginasabi, pero for the sake sa ating mga bagong members, at least magkaroon tayo ng idea. Amen? Misconception about Christmas. Anong ibig sabihin? Misconception. Maling pananaw, maling pag-intindi, maling, okay, concept ba? Concept, misconception. Okay. Misconception number 1, Jesus Christ was born on winter time. Yes or no? No? Nga, ang ilang pag-intindi, Brad, si Jesus Christ daw, gibata sa taglamig. Taglamig daw nga tsimpo. So, ang pinakalamig nga month sa buong taon, December. So, kaya, ang birthday daw ni Jesus Christ, December kay taglamig. Now, tanong, totoo ba na pinanganak si Kristo sa taglamig? Oh, sulit the Bible ang mag-answer. Okay. Tingnan na po natin ang Luke chapter 2. Oh, sige po. Okay. Luke chapter 2. Luke chapter 2. Para tayo mga membro, di tayo sunod-sunod lang. Meron tayo pwedeng isagot, no? Kasi mahirap yung gaya-gaya tayo. Tingnan nyo po, chapter 2 verse 1. Luke chapter 2. Ay analyze po natin itong verse na ito. Luke chapter 2 verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree. Take note, there is a decree. May utos po, may utos, may memorandum, pinalabas. Sinong nagpagalabas ng memorandum? Decree. From Caesar Augustus. Si Caesar Augustus, siya po yung emperor sa Roma. This time. Siya po ang emperor. Okay, Caesar Augustus, meron siyang decree that all the world should be taxed. Okay, ano po yung world yan? Yung Roman Empire. Yung lahat na nasakop ng Roman Empire, obligado sila magbigay ng tax. Magpunta sila sa mga, okay, BIR nila na office. Verse 2, and this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. So, nag-start po ito sa time ni Cyrenius. Verse number 3, and all went to be taxed. So, lahat ng mga tao ay kailangan magbigay sila ng buwis nila annually. And all went to be taxed. So, sa una pa, may buwis na po. Meron na pong revenue. Everyone into his own city. So, ang nagpauso ng revenue, ito ang Roman Empire. So, kung saan sila nabilong na locality, LGU, doon sila magbigay ng tax, which is, sa atin, ganun din, no? Meron tayong property tax, income tax, o marami pa tayong taxes. Anong nangyari? And Joseph also went up from Galilee. So si Joseph galing sa Galilee, kasi nabilong po siya sa city of Nazareth, into the Judea. Ang Judea is province po ito. Unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. So obligado din si Joseph, kasi ang Israel that time, nabilong po siya sa Roman Empire. Na-under sila sa Roman Empire. And therefore, kailangan sila magbigay din ng tax. Otherwise, ipinalize po sila. Ipinalize sila. So, nagbigay sila ng tax, nagpunta po sila, nag-travel sila. Look at verse 5. And to be taxed with Mary, his spouse, wife, ang kanyang misis, being great with child. And this time, buntis na po si Mary. At marapit na po siyang manganak. And so what happened? So nagpunta sila sa city para doon sila magbayad ng kanilang tax. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Talagang
yung exact date na o exact week na waiting siya na mga anak si Mary. Siguro 9 months na siya. 9 months na talaga si Mary, ang tiyan niya this time, nung nagbiyahe sila tawag dito, ni Joseph, ang kanyang husband. Look at verse 7. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. So, while doon sila sa syudad, it so happened nanganak si Mary. At sabi ng Bible, tingnan niyo po, wala na pong inn, wala nang available na lugar. Wala nang mga inn, wala nang mga, ang tawag doon, yung mga hotel, wala nang mga, ano pa bang tawag ngayon ba? Yung mga inn, lodge, mga lodge, na parintahan, na available. Kasi lahat ng mga tao galing sa ibang lugar, nagpunta doon sa syudad para magbayad ng kanilang buhis. So in other words, fully booked na po yung mga hotel. That's why, napilitan sila, siguro sabi ng may-ari ng inn, sorry po, fully booked na, kasi ang daming mga tao pumunta dito. So kung okay lang sa inyo, bigay ko na lang libre, meron ako manger. Doon na lang kayo, libre na lang yun. Kaso lang, para yun sa mga hayop. Pero it's up to you kung tanggapin nyo, pero yun lang ma-offer ko kasi fully booked na po kami. So since nawala ng ibang lugar, tinanggap ni Joseph and ni Mary. Now, ang point ko is, kung taglamig ito, bakit sinong loko-loko na emperor na mag-order na mag-tax, schedule tayo ng tax season ngayon, magbayad ng tax, taglamig? So anong resulta? Sure, kunti lang yung mga tao, kunti lang koleksyon kasi nga taglamig, sinong ganahan maglabas? Winter. At kung nag-winter, talagang winter na napakalamig doon sa Middle East. Talagang pwede kang freezing talaga ang kanilang temperature. Ganun kalamig mga kapatid. So, ibig sabihin, kaya nag-order po sinong nagbigay ng order? Si Caesar Augustus na schedule na magbigay ng tax ang mga tao, siguro kung matino ka na mayor o governor, schedule mo may bagyo. Di ba? Piliin mo yung panahon na talagang maganda ang panahon para ang mga tao, walang dahilan, walang excuse na sila magbayad ng kanilang buwis, makatravel sila. At the same time, mataas ang koleksyon. So dito pa lang, it's a proof mga kapatid na hindi po taglamig nung pinanganak si Jesus Christ. In fact, sa mga Bible scholars, ang kanilang estimate is month of September, hindi December. Kasi ang September sa Israel, summertime ito. Mainit ito na panahon. So most likely, ito yung panahon na pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kasi may nag-travel ng mga tao, kaya nga fully book ang mga inn, ang mga hotel, mga lodge fully book, kasi mga tao from different places, galing sa mga bundok, bumaba sa syudad para magbayad ng kanilang buhis. Kaya doon pa lang, mali na po yung mindset ng mga tao na pinanganak daw si Jesus Christ sa panahon ng taglamig. Walang taong mag-travel sa panahon ng taglamig. Lalo na buntis si Mary. Ikaw ba na, ipapahamak mong asawa mo? Tapos, mga anak, firstborn pa na anak. Okay? First pa na baby ni Mary, si Jesus Christ. Okay? Pero since na merong order si Caesar Augustus na mag-tax, napilitan silang mag-travel kahit po malapit ng mga anak si Mary. Hello? Okay? So, mga kapatid, yan po, number one idea, hindi po taglamig. Kaya nag-travel ang mga tao, papunta po doon sa siyudad para magbayad ng tax. Pangalawa, look at verse 8. Another pa. Oh. So, nandoon na, pinanganak na ang ating Panginoon, doon sa manger. And look what happened. The same time, the same hour. Verse 8, there were in the same country shepherds. Take note ha. Shepherds, tagabantay ng tupa, abiding in the field. Nasa uma po sila. Wala sa loob ng bahay. Nasa field po sila. Keeping watch over. Anong ginagawa nila doon? Bakit nandun sila? Keeping watch over their flock by night. Nandun may mga shepherd sa uma, sa field, nagabantay ng kanilang mga alaga, kanilang mga tupa. Ano pa? Day? Night. Night. Now take note. Kung winter time ito, sino bang shepherd na lalabas para bantayan or pakainin ang kanyang mga karnero? O tupa, amen? So hindi pwede. Kasi
mamamatay. At kung mag-winter doon, mga kapatid, halos wala kang makitang damo na pwedeng kainin ng mga karnero o may mga tupa. Kasi matabunan siya kung mag-snow. Sa Saudi gani, guys, no? Oh. Some parts sa Middle East, but guys, no? Merong the same pa rin sa Israel, guys, no? Lalo na nung una, kaya wala pang global warming. Talagang, guys, no talaga. So sabi ng Bible, this time, nung pinanganak ang ating Panginoon, may mga shepherds, nandun sa field, nagabantay ng kanilang mga alaga, tapos gabi pa. Kung winter nga, mahirap ka maglabas, kay malamig, how much more ang gabi? Di ba lalong mas malamig ang gabi? Kung winter pa lang, ha? Tingnan mo na lang ang Europe, ang US, Canada. Pag mag-winter, talagang halos babagsak, kulimlim, tapos ang mga tao, pati ang kanilang mga sasakyan, halos di makalabas. Sa grabe ang winter snow. Na pati ang daan ba, isyubel pa nila, meron pa silang parang traktor para lang makadaan. Ganon katindi ang snow. Okay? Ito gabi. Kung araw, napakalamig, di kaya ang tao lumabas. Ano pa kaya kung gabi? Pero dito, anong sabi ng Bible? Shepherds. What happened? Nagabantay ng alaga. Look at verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them. Dumating po bigla, nagpakita sa kanila ang angel, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Takot na takot. Ikaw pa naman, napakadilim. Tapos gabi pa. Tapos biglang may liwanag. Tapos nagpakita sa iyo. Uy, kala mo. Okay? Siyempre takot sila. They were sore afraid. Verse 10, and the angel said unto them, fear not, huwag kayong matakot, for behold, I bring you good tidings, meron ako magandang balita, of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. Okay, may balita ako, pinanganak na po ang ating Savior in the city of David, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe, wrapped in a swaddling clothes, meron lampin, lying in a manger. And suddenly there was with the angel of multitude, mga anghel, napakarami, of the heavenly host, praising God and saying, mga angel in heaven, naga-singing sila, naga-praise sila sa Panginoon. Happy sila nung pinanganak ang ating Savior. Ano ang kanilang, ang song nila? Glory to God in the highest, and on earth, peace, good, with, goodwill toward men. Verse 15, and it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, wala na yung angel, bumalik na sa heaven, biglang bumalik ang dilim, kasi wala na ang angels. The shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, punta tayo sa Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Okay, verse 16, and they came with haste, nagdali-dali po sila, umalis, and found Mary and Joseph, the babe, lying in a manger. Okay? So nag-travel pa sila, di natin alam gaano kalayo ang kanilang gi-travel ba? After nila narinig yung balita na pinanganak ng ating Savior. Excited po. So ang unang visitor ni Jesus Christ sa kanyang birth, ang mga shepherd, no? Mga ordinary people, mga kapatid. But napakaganda po. Okay? So mali po yun. No? Nataglamig, pinanganak ang ating Panginoon. Una, may taxation. Okay? May nangyaring tax na required lahat ng mga tao. Pangalawa, may mga shepherds, nasa labas po, nasa field, nagbabantay ng kanilang alaga. At mga kapatid, dali nilang pinuntahan ang ating Panginoon, Jesus Christ. So mali po yung concept na pinanganak ating Panginoong Diyon sa taglamig, no? Sa taglamig, winter season. Kaya sabi nila December 25, hindi po 'yan. Okay, mga kapatid. Okay, number 2, Matthew chapter 2. Matthew, balik tayo, Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Okay, chapter 2. Tandaan niyo po ang story sa birth ni Jesus Christ, puro chapter 2. Matthew chapter 2, Luke chapter 2. Verse number 1. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea,
In the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Number 2, there was no 3 kings. It's wise men. Hindi po king. Hindi po king ang nagpunta, nag-visit kay Jesus Christ, kundi wise men. May kanta? May kanta. May 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa, wala pong hari. Saan nakuha yung hari? Amen? Hindi hari. Wise men ang tawag sa kanila. So, may mga Baptist din. Happy Three Kings. O great din. January 6. Happy Three Kings, sir. Sis. Happy Three Kings. Wala sa imo, sis. Uy, anong Three Kings? Huwag kagabasa sa Bible. Gasuno-suno ka lang sa iban. Okay? Pero, hindi hari ba da? Laruan ta. Mga maalam. Mga taong maalam. Wise men ang tawag sa kanila. Mga wise men. Hindi po. May pangalan pa? Yung pangalan nila? Gaspar, Baltasar, kag si Melchor. Melchor, Baltasar, ang Gaspar. Ano na yung mga pangalan ng hari? Imagine mo ng mga tao, no? Saan nila kinuha yung pangalan na? Gumbursa. Oo. 3 pari yun. Okay? Wala po mga kapatid, kaya, okay, Bible lang tayo. Hello po, amen? Bible lang tayo. Mas mainam kaya nga, study tayo ng Bible. At least alam natin, mahirap yung doon tayo sa tradisyon, kasunod-sunod, but in reality, di natin alam ang history sa Bible. Hindi po kings. Okay? At hindi po 3 kings. 3 gifts. Pero pag sinabi mong 3, hindi po yung 3. Kaya marami po yung caravan. Pangalawa mga kapatid, don't you know, na sa birth ni Jesus Christ, nangyari ang first massacre ng mga bata. 2 years old and below. Well, Pastor, yes, first massacre ng mga bata. Ang tawag doon, genocide. Genocide is more than 1,000 people pinatay mo. That is genocide. Oo. Pag lumampas ka sa 1,000 katao, pinatay mo, genocide. Yung bombing in Hiroshima, na 170,000 sa Nagasaki, 80,000 Hiroshima. Almost 200 ang patay. Genocide po ang tawag doon. Yung Gaza ngayon, sige bomba ang Israel, genocide po ang tawag doon. 1,000 pinatay. Bakit po? Nung pumunta po yung mga wise men sa Bethlehem, nag-inquire po sila sa kay Herod. Sabi niya, pumunta po kami dito para mag-worship kami sa King of the Jews. Sabi, sino bang King of the Jews? Pinanganak na po si Jesus Christ, King of the Jews. Nakita namin ang kanyang star. Sabi niya, ganun ba? Naalarma siya. Sabi niya, ako ang Herod, ako ang emperor. Bakit may another king pa na darating? Hindi pwede. Maging karibal ko siya. Ay, hindi pwede. Dapat mawala yung tao na yon. Pero sabi na yun sa mga wise men, pag magpunta kayo at makita niyo yung bata, pwede ba babalik kayo at inform niyo ako para ako mag-worship din sa kanya? Pero ang pakay niya, gusto niyang patayin. Pag nalukit niya, saan yung location ni Jesus Christ, patayin niya para mawala yung karibal niya. Pero, through the dream, mga kapatid, sinabihan ang mga wise men na wag na kayong babalik doon kay Pharaoh. Kasi pag babalik kayo at mag-report kayo doon, papatayin si Jesus Christ. So, punta kayo ng ibang daan. Pag-uwi ninyo, wag na kayong babalik sa dinaanan ninyo. So, nung nalaman po ni Herod na umalis na yung mga wise men, umuwi na sila, tapos di sa gi-inform anong order niya. Tingnan nyo po, verse number 16. Verse number 16. Alright. Verse number 12. Matthew chapter 2, verse number 12. And being warned of God, beginning verse number 8. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. Sabi ni Herod. Sige, hanapin niyo yung bata. Young child, Jesus Christ. And when ye have found him, bring me a word again, that I may come and worship him also. Sabi niya, para ako din mag-worship din sa kanya. Verse 9. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. Verse 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Ito yung mga wise men. Verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary,
his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Verse number 12, and being warned of God in a dream, ito yung mga wise men, giwarn sila, that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. So babalik sila sa ibang daan na. Verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee unto Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. So aside nagibigyan ng warning ang mga wise men na huwag silang babalik kay Herod, si Joseph din, through sa dream, mga kapatid, gisabihan din siya nga, sibat ka muna, punta ka ng Egypt, kay gustong patayin ni Herod ang bata. At tapos, sasabihan kita kung okay na lahat, sabi ng angel. Verse number 14, and when he arose, he took the young child, si Joseph ito, and his mother, by night, and departed into Egypt. Nagsibat na si Joseph, kasama si Jesus Christ at si Mary. Verse 15, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Verse 16, then Herod, ito na yung Herod sa time ni Jesus Christ, when he saw that he was mocked, gimak siya, nung bagay, naiduyan siya, hindi siya sinabihan ng hindi na bumalik yung mga wise men. Mock of the wise men was exceeding wroth, galit na galit siya, and sent forth, nagpadala siya, and slew all the children that were in Bethlehem. Pinapatay lahat. Nag-order siya, patayin lahat ng mga bata sa Bethlehem. And all that the cost thereof, pati mga boundary, from 2 years old and under, 2 years old and below, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Kita mo? Ganun ka-wicked ito si Herod. Pinamasakir niya. Lahat na lalaki, 2 years old below, patayin lahat. Para mawala si Jesus Christ. Para hindi magiging savior si Jesus Christ. Kasi ang paniniwala ng mga wise men, Jesus Christ is the King. The King. The King of the Jews, hari nila, Messiah nila. Pero si Herod, nung nalaman niya na may another hari na coming, na papausbong pa lang, galit siya. Kaya nag-order siya, imasakir lahat ng mga bata. So kawawa, ilang thousand yung mga bata na ilang mga nanay, walang magawa, emperor eh. Anak mo, ilang taon? 2 years old. 1 year old, 2 years old below. Imagine mo, napaka-inosente. Months pa lang dito ang iban, basta 2 years old below, patayin lahat. Ganon katindi mga kapatid. Kaya, yung birthday, yung Christmas nila, sabi nila, kung tingnan mo ang background, napaka-brutal. Kasi doon po mga kapatid, nagsimula ang unang masakir sa time ni Herod. Alright? So, ano yan? Number 2, shepherd and wise men never met in the manger. Okay? Take note, mga kapatid, na ang mga shepherd, hindi po nag-met. Saan pumunta ang mga shepherd? Nung nag-visit sila. Saan nila nadatnan si Jesus Christ? Ang mga shepherd, yung kabantay sang karnero. Saan nila gibisitahan si Jesus Christ? At binasa natin kanina. Sa Luke. Sa manger. Ang mga wise men, saan nag-visit? Sa manger ba? Basahin natin. Mga kapatid, hindi. Look at verse Numbers 11. Tingnan niyo verse 11, Brad. And when they were come into the house na, hindi manger. Take note, nakita yung difference? Hindi po nagpang-abot ang gap ng manger, ang gap ng shepherd at ang wise men, 2 years. 2 years pa nag-visit ang mga wise men kay Jesus Christ. Kaya nga ang edad ni Jesus Christ, most likely 2 years old na si Jesus Christ. Kaya ang tawag sa kanya, young child na. Kaya most likely si Jesus Christ, galakad na po this time. Ang 2 years old, galakad na yan. Galakad na siya. Kaya ang order ni Herod, patayin 2 years old. Kasi ang estimate niya, nung na-meet niya yung mga wise men, 2 years old yun.
2 years. Kaya, ang kanyang speculation, lahat 2 years old na pala yung mga bata. Nung na-meet ko yung mga wise men, 2 years old yun, 2 years ago. So, lahat ng mga 2 years old, pababa, papatay ko. Para mapatay yung, sabi nila, King of the Jews, King of Israel, ipapatay ko. Kaya 2 years old na ang edad ni Jesus Christ dito, nung nag-visit ang wise men. Samantala ang shepherd, baby pa, kapapanganak pa lang, kaya lampin pa eh. Dito sa bahay na, ang wise men nag-visit sa kay Jesus sa bahay. Ang mga shepherd sa manger, sa Bethlehem. Doon po sila mga kapatid. Kaya mali po yung nasa Belen, andun ang mga animals, nandun mga shepherd, nandun din ang mga wise men o kings, tawag nila, halo-halo na doon. Mali po yun. Nakuha natin? Hindi po sila nagpang-abot. 2 years po mga kapatid, nauna ang shepherd bago dumating ang wise men. Kasi Jesus Christ to, young child ang tawag sa kanya. Oh, young child, verse number 11. Pagdating nila doon sa bahay, and when they were come into the house, they saw the young child, that is Jesus, with Mary his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. So maliwanag po, no, na hindi po nag-meet ang mga wise men at ang mga shepherd. Si Jesus Christ this time ay, mga kapatid, ano na po, medyo malaki na siya. Okay, that's number 3, number 2, mga kapatid. And, yun pa lang, di ba usually nakita niya, pansin nyo kayo, man? Ano na ang tawag? Dili na Christmas? Xmas. Xmas, di ba kayo nagtaka? Bakit X? Doon pa lang sa X. Sa ating math, di ba? Pag sinabing X is considered yan the unknown number. X times Y times equals, di ba? Ginagamit natin ng X number, unknown yan, unknown. So tinawag nila Xmas, X tapos mas. So doon pa lang nagpapahiwatig na ang Christmas celebration is unknown. That is unknown activity. Hindi gisabi ni Jesus Christ i-celebrate natin ang birthday niya. Ang dapat nating i-celebrate ang kanyang death, kamatayan. Kaya wala kang kaman sa Bible, wala nag-celebrate ang mga apostol about His birth. Basahin mo sa Bible kung mayroong celebration about His birth. Wala ka. Early Christians, walang record sa Bible nag-celebrate sa birthday ni Jesus Christ. Apostles, walang record nag-celebrate sa birthday ni Jesus Christ. Wala. Kasi never niyang gikaman ang kanyang birthday, but ang kanyang kamatayan ang kanyang kaman. Kaya ang tao lang gumagawa yan. So, gigawa nilang Xmas. Xmas. So, diyan pa lang mga kapatid, makita mo na talagang, sadly, may mga Baptist, even until now, ang lalaki ng Christmas tree sa loob ng simbahan. Pastor Jan Olores ba? Laki ang, Tapos, dito sa altar niya, dito, may mga decoration pa ng Christmas light. Pa ganun-ganun pa. Sabi ko, bright man sana ito na pastor, pero sabi ko, na may mga, ang mas malala pa dyan. Ang mas malala pa, yung may Santa Claus pa. Pag mag-exchange gift sila, pag Christmas party, may gasanta-santa pa. So wala tayong kaibahan sa mga unbelievers. Hello, amen? Wala tayong kaibahan. Mga kapatid, hindi po tayo dogmatic. Ang atin, what the Bible says. Clear lang tayo, hindi tayo ba? Kung may kuman sa Bible, why not? Bakit din natin i-practice? Kung what the Bible says, kaya tayo. Kung anong sinabi sa Bible, gawin natin. Kung mayroong specific talaga nga kuman, na i-observe natin, i-practice natin, why not? Pero kung wala, mahirap tayong gagawa ng isang bagay na walang kaman direct sa Bible. Yun nga. Christmas party, yan pa ang source sa Lainay Buot. May nakita ko sa Facebook, Christmas party sila. Tapos ang regalo, pagbukas niya, pitsay kag, pipino, gilampos siya. Ano man ang ginasundog niyo, kung kakaon gulay. Tapos regalo siya, pitsay kag pipino, gilampos bala niya ang iyang regalo. Ay, mga ganun senaryo. Diyan ba tayo? Mga kapatid, so sinasabi ko lang ito para tayo po may ma-aware. Now, ang tanong ko, before I close, wala tayong oras.
Matuwa kaya si Jesus Christ? Kung totoo mga kapatid na birthday ni Jesus Christ ang December, yun kaya ang will? Matuwa kaya si Lord na ang daming mga taong lasing? Mga tao, marami nadidisgrasya kasi mga driver, irresponsible mag-drive. Happy kaya si Jesus Christ, Brad, magtingin na ganun ang pag-celebrate sa kanyang birthday? Maraming nadamay na mga tao, okay lang sana kung mag-drive na lasing, wala madamay na iba. Pero yung mga inosente, ara kasakto mga dalan, tapos bunggoon ka lang. Di ba? Imbis happy ka kay mag-New Year, ngayon may gihaya ka. Tingin ka sa Facebook ngayon ba, halos lahat na lugar, halos lahat ng mga disgrasya, litli lang sa tupi. Pero yan naman, na lost break, di man siguro yun hubog. Ang masaklat, nagbakasyon lang, taga Cagayan, magpamilya. May relative sa Pulumulok, nag-visit sila. Ang taga Pulumulok din, nga parinti, gipasama ang kanyang anak. Nagpunta sa Magsangyaw. Part ng tupi, nga medyo mataas na porsyon. Pagbalik, palusong, nag-loose break, nagbunggo sa kahoy, tapos nahulog pa. Imagine mo ng box ba? Umuhon kasi na. Anong mangyari? Di ba? Kung bisan piso lang, amuhon mo sina, lipong na. Yun, bakal ko yun, bad. Pag L3 ban, yung Mitsubishi nga L3, tapos palusong pa bad, pag bunggo, impact sa kahoy, grabe na yon. Yung pagbunggoanay pa lang nila doon, plus nabunggo pa yon sa bakal, siyempre, ano man ang yung lawas ta? Ano man ang yung katawan para man ang saging? Tapos ang pinakadelikit, ang ulo. Nagbunggoanay sila dito sa ulo pa lang, bunggoanay na. Plus, ang impact pa doon sa bakal, sa loob. Grabe. So, driver lang ngayon, critical. Ang 7, patay lahat mga kapatid. May mga bata pa. Grabe. No? Nung Sunday pala, malapit lang sa amin, nung namatay na babae. Yung nakakutsi. Binungguan niya yung motor, nagtabog yung driver, tapos siguro pa siya, na auto-balance, bumunggo siya sa barrier, wasak ang kanyang harapan, wasak ang kanyang airbag, patay ang babae. At sabi doon, posible, lasing ang babae. Madaling araw nag-travel. Imagine mo, nakabiyos ba? Diyan ang sarap, kanto ng usita. Sabi ang No? So, do you think, yan ang gusto ni Lord na i-celebrate natin? Ganong klaseng celebration ang kanyang birthday? Na ang tao, puro sarili, puro, Brad? Kalingawan lang ang So, I don't think so, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, before I close, now, ano ang purpose? Dapat ngayong Christmas, kung may mga gathering tayo, mayroon pang natira mga gathering. So, mga relatives niyo, tipon-tipon, maybe sa 31. Gawin natin opportunity ang Christmas na ipaalam natin sa kanila, i-explain natin sa kanila, Brad, isa lang, the reason of Christmas. Bakit pumunta si Jesus Christ? Sige, assuming na pumunta si Jesus Christ, December 25, birthday ni Jesus Christ. Tanungin ko kayo ba? Tanungin niyo sila, ano ang purpose kaya kung nagpunta si Jesus Christ? Ano kayang dahilan? Pinaka-ultimate reason, bakit pumunta si Jesus Christ sa mundo? Galing siya ng langit, iniwanan ang langit, pumunta dito. Ano kayang purpose? So, yun ang itanong natin. Gawin mong intro ba? Okay, ano kaya? Bakit siya pumunta? Ang kanta, kay natao na ang manunubo sa kalibutan. So, doon tayo, mga kapatid. So, nasa atin ang proper na pag-explain ano ang tunay, biblical na kahulugan ng Christmas. So, gawin nating opportunity na bakit pumunta? So, i-share mo doon, okay? Isaiah 9:6. Mag-close tayo dito. Isaiah 9:6, Brad. Di-prophecy na po ito. Isaiah chapter 9, verse number 6. Isaiah chapter 9, verse number 6. Anong sabi ni Prophet Isaiah? Prophet Isaiah. Ating basahin. Ready? Go. For unto us a child is born,
unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Anong pinakaunang title ni Jesus Christ? And thou shalt call his name, and his name shall be called Wonderful. Wonderful in his birth. Christ's life is wonderful. Wonderful in redemption. Amen? Wonderful in love. And lastly, wonderful in resurrection. So explain po natin si Jesus Christ, wonderful. Okay? And counselor. Kaya church, sana po, tayo? Binanggit ko na yung iba, no? Pag irambol mo yung santa, isitan ang labas. No? So, naging counterfeit po siya. So, I hope and pray na meron tayong at this idea. Kung may gathering pa, opportunity. Share the gospel, Brad. Share natin ang gospel na ma-explain natin sa kanila ang proper na kahulugan po ng Christmas. Okay, tayong lahat, please. Okay, Father in heaven, we thank you for this evening. Lord, salamat po sa Bible truths na inyo pong binigay sa amin. Panginoon, po, Lord, kung titingnan namin ang background sa birth ni Jesus Christ, may mga bata pong inosente na matay dahil po sa tao na mayroong hatred, mayroong jealousy. But sa